Marami pong nagtanong sa ating mga kapatid na makita po nila ang video na ito. Yung sabi ng iba, salad. Pero mas marami po yung nagtanong ano raw yung pinapakain ko sa aking mga alagang pabo. So sa video na ito, sasagutin ko po iyon at bibigyan ko po kayo ng idea nang sa ganun, lalo na po yung mga baguhan, is magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung mga alternatibong pagkain na pwede natin ipakain sa ating alagang pabo. So sasagutin ko na po kayo ng rekta mga kapatid, hindi po yan permanente yung aking pakain ng aking mga pabo. Ibig sabihin, kung ano yung availability na mayroon po sa aking area at yung aking mga nakukuha, yun po yung aking ginagawa ng paraan para maipakain po sa aking mga alagang pabo. So as of now, kung nakikita nyo po yung mga pakain nila, yang nakikita nyo is made po yan sa pinaghalo-halong pagkain ng pabo na galing po sa una, sapal ng taho. Ayan. So isa po yan sa sangkap. Mostly, daily na po na mayroon po akong sapal ng taho. Pero minsan, nagkakaroon rin na wala po akong sapal ng taho. Pangalawa, sapal ng niyog. Ayan, may halo po yung sapal ng niyog. And then, mga reject na gulay, balat ng gulay, balat ng carrots, halo-halo na po lahat. Puno ng Chinese kangkong, yung mga gulay na nakukuha ko po doon sa palengke. Ayan, kung ano yung mga gulay na nakikita nyo, mostly talaga mas maganda yung mayroon po silang ginagawang pang pinakbit o yung sari-sari na gulay yung hinihiwa nila. Kasi mas marami po yung balat, buto. Ayun, yun po talaga yung isa po sa pangunahing ginagawa ko po. Kinukuha ko po yun, kinukulikta ko, tapos kinigiling ko sa shredder. And then kasunod niyan is yun pong sapal ng hindi sapal, is yun pong lantang saging, kardaba, mostly talaga saging, mga apple, yung mga lantang prutas po mga kapatid. Ayan, yan po yung pinaghalo-halo ko po para makagawa po ako ng superfood na pakain ng aking alagang pabo. Sa ngayon, hindi muna ako gumamit ng bagaso. Yung bagaso po isapal po yun ng trigo. Mahabang panahon na po akong gumagamit niyan. Pero sa ngayon, nakakuha po kasi ako ng trigo doon po sa planta ng harina. Kaya, ayun po yung pinalit ko sa bagaso. Ngunit kung maubos na po itong supply na ito, tapos hindi ako makakuha, ayan, balik na po ako uli sa bagaso. Sa ngayon, dahil linggo ito, Biyernes pala ito, araw po ito ng Biyernes, nakakakuha rin kasi ako ng ritaso ng meatloaf. So ayan, hindi ko na lang sasabihin kung saan ko po yun nakukuha, basta sa isang linggo may nakukuha po akong ganun. Kaya't yun po yung aking pinaghalo-halo sa pagkain ito. Sa ngayon is isang drum muna yung kailangan kong i-produce sa isang pagkain, isang drum sa umaga at isang drum sa hapon. Ngunit kung lalaki na itong mga sisiw ko po na nasa brooder, posible po na aabot naman at ito uli sa 2 drum. Pero as of now, isang drum muna mga kapatid, mga nasa, kung nakikita nyo yung balde na yan, nasa mga 3.5 na balde yung kailangan kong i-produce. Nang sa ganun is masatisfy at kita ko po na busog po yung aking mga alagang pabo talaga. So yun po yun mga kapatid. Minsan kung walang gulay, ayun, naghahalo ako ng alternatibong mga dahon-dahon gaya ng Madre de Agua, kangkong, kumpay, Carabao grass. Lalo na yung hindi pa po ako nakakuha ng mga gulay sa palengke, yung mga kumpay po talaga mga kapatid, yun po yung aking ginagamit na pakain sa aking mga pabo. Yan kung nakikita nyo po, ayan po, superfood po yan mga kapatid. Maraming sangkap po yan, pero hindi po yan parating ganyan. Minsan may isang sangkap na kulang, minsan may isang sangkap na sobrang dami. So ibig sabihin nun, ako na lamang po yung nag-a-adjust kasi tinatansya ko na lamang po na hindi po sila magsawa sa pagkain na aking ibinibigay sa kanila. So ayan naman po mga kapatid, kumbaga parang ginawa kong voice over na lamang po ito. Nang sa ganon is yung mga baguhan, lalong-lalo na talaga yung mga baguhan, baka makakuha o makapulot po sila ng idea sa video ito. So nasa sa inyo na po mga kapatid kung ano po yung available o availability sa inyong area, yun na lamang po yung iyong gamitin.
Minsan nga gumagamit rin ako ng kulo. Ayan, para-paraan lang talaga yan mga kapatid, pero pinaka-pundasyon talaga is sipag at tiyaga po yung kailangan natin ng sagadon is ayun, makaproduce po tayo ng mga superfood na pakain ng ating mga alagang pabo. So ayan lamang po, hanggang dito na lamang po mga kapatid. Salamat po sa Diyos, pag-ibig.